Isang streamer na nagngangalang The Golden Light ang nagsimula ng kanyang stream, at agad na dumagsa ang mga manunood sa BattleTube upang panoorin siya. Ang streamer ay nakatayo ng may pagmamalaki sa tuktok ng estatwa ng Coliseum at tinatanggap ang lahat sa kanyang stream. Ang mga manlalaro sa ibaba ay nagsisimulang pumasok sa laban, at si Golden Light ay tumalon pababa upang sumali sa kanila habang patuloy na pinapagana ang kanyang mga manunood. May nagbigay ng regalo sa stream at sinabi kay Golden Light na siguraduhing turuan ng leksyon ang mga bronze players. Lahat ng iba ay nanunood ng may inis habang sumasayaw si Golden Light upang aliwin ang kanyang mga manunood bilang pasasalamat sa donasyon. Hindi sila kasing saya na makita siya sa kanilang lobby tulad ng mga manunood niya, at iyon ay dahil sa likod ng kanyang inosenteng ngiti ay may napakamapanlin lang na mga intensyon. Naging sikat siyang streamer dahil sa kanyang hitsura at sobrang pagka-energetic, pero pati na rin dahil siya ay isang kilalang troll. Dati siyang iginagalang na Gold Leaguer, pero sinadya niyang ibaba ang kanyang ranggo sa bronze para sa content, tinawag itong Dipsy Traveling. Wala siyang pakialam sa laro mismo, at ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mag-enjoy, na nagiging dahilan kung bakit siya ang sukdulan ng isang troll. Kahit na ibinaba niya ang kanyang ranggo sa pinakamababang liga, ang kanyang kagamitan at mga estadistika ay nasa gold rank pa rin, kaya kilala siya sa pang-aabala at pagpatay sa mga bronze players na mas mahina kaysa sa kanya. Ngayon na nandito na siya, at ang kanyang sabik na mga tagahanga ay nanunood sa kanya ng may pag-asa, panahon na para kay Golden Light na maghanap ng kanyang unang biktima. Tinitingnan niya ang karamihan ng mga manlalaro, at sa wakas ay napansin niya ang potensyal na nilalaman. Walang palya, tumakbo si Golden Light patungo kay Jihan na may hawak na mikropono, sabik na i-interviewin ang lalaking kamakailan lang naging usap-usapan sa bayan. Sa puntong ito, maraming palayaw na si Jihan, at binabaha siya ng atensyon ng mga tao. Si John naman ay nalilito kung sino itong Golden Boy na ito. Maliwanag na isa siyang BattleTube streamer, at sobrang ingay niya para sa gusto ni Jihan. Pero ngayon na iniisip niya ito, may ilang mga tagumpay sa BattleTube na hindi pa niya nakakamit. Dahil dumating na ang pagkakataon, mas mabuti pang magsimula na si Jihan ng sarili niyang stream para sa kanyang mga manunood. Ganap niyang binabalewala ang makinang na batang lalaki, at tinawag ang sarili niyang BattleTube window upang magsimula ng stream. Napansin din ng mga manunood ng Golden Light ang on-air mark sa itaas ng ulo ni Jihan, at napagtanto nilang nag-stream ang ating MC. Bilang resulta, nagsimula silang umalis upang panoorin ang kanyang stream, at hindi mapigilan ng ating matalinong bata na manginig sa takot ng mapagtanto niyang halos in-advertise niya ng libre ang stream ni Jihan. Ngayon na umabot na sa ganito, kailangan niyang maghanap ng paraan para makabalik ang mga tao sa kanyang stream. Habang nag-iisip siya, nakatanggap siya ng notification mula sa isang tao na may username na labis na nahuhumaling sa Sword King, na hinihimok siyang patayin si Sung Jihan upang siya ay mapunta sa huling pwesto. Ang gantimpala para sa pagtapos ng gawaing ito ay 2000 GP. Ang isang GP ay katumbas ng halos 1,001, kaya ito ay isang 2,000,000 at isa na misyon. Ang mga taong nagsimula ng donasyon ay walang iba kundi mga miyembro ng pamilya ng Sword King. Nang hindi agad tinanggap ni Golden Light, nagtipon-tipon ang ibang miyembro ng pamilya Sword King at patuloy na pinataas ang gantimpala. Malinaw na may galit ang mga taong ito kay Jihan, ngunit wala siyang ideya na ganito na ito kalala. Patuloy nilang pinapataas ang mga gantimpala at lumampas ito sa 30,000 GP at umabot pa sa 40,000 GP. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang natitirang mga manlalaro ay tinawag na nagdulot ng pagtigil ng mga donasyon sa 42,000 GP. Sa kabila ng napakalaking halagang inaalok, nagagalit pa rin si Golden Light na huminto ang GP sa ilalim ng 50,000. Isa sa mga miyembro ng pamilya ng Sword King ay pumayag na mag-donate ng karagdagang 10,000 GP kung matagumpay niyang matatalo si Jihan. Sa wakas, nagbigay daan ito kay Golden Light na kumilos ng may determinasyon at ang kanyang target ay nakatakda na. Pagkatapos magsimula ang laban, inihanda ni Golden Light ang sarili upang salakayin si Jihan na hindi alam ang paparating na panganib. Ginamit niya ang isa sa kanyang mga kakayahan na tinatawag na charge na nagpapabilis sa katawan ng gumagamit pasulong sa napakataas na bilis. Sugod siya at sa isang iglap, nasa likod na siya ni Jihan na nakataas ang kanyang espada. Tumama ang atake, ngunit matagumpay na naiparry ito ni Jihan nang walang problema. Hindi inaasahan, gumagamit siya ng isa pang kakaibang sandata. Ngayon, ito ay isang pamalo na bahagi ng isang set ng pagluluto at ito ay isang D-rank na banal na bagay mula sa ibang mundo.
Si Jihan ay nagulat pa rin na sa kabila ng buong lakas na pag-swing niya, somehow ay nakaligtas pa rin ang armas ni Golden Light sa atake. Dahil umabot na sa ganito, nag-anyaya rin si Jihan ng isang espada upang gamitin bilang paggalang. Sa loob ng ilang segundo, nagawang patumbahin ni Jihan si Golden Light gamit ang simpleng at tumpak na mga palo at napagtanto ng mga nagkomento na gumagamit siya ng sword chi na karaniwang hindi posible para sa isang tao sa Bronze League. Gumagamit din siya ng White Sacred Flames na isang banal na kapangyarihan. Pero kung gumagamit siya ng banal na kapangyarihan, ibig sabihin ay siya ay isang support. Kahit paano niya ito nagawa, matagumpay na nakuha ni Jihan ang unang dugo gamit ang isang D-rank na kutsilyong pangkusina na banal na bagay na bahagi rin ng set ng mga banal na sandata para sa pagluluto. Gayunpaman, kahit na siya ay napatay ng medyo nakakahiya, hindi pa rin tapos si Golden Light. Sa hindi inaasahang paraan, nagawa niyang buhayin ang sarili gamit ang isang bagay na tinatawag na Crucifix of Revival. Ang item na ito ay maaari lamang gamitin ng isang beses, gayunpaman, hindi ito maaaring gamitin sa mga pambansang liga, promo games, o guild matches. Sa kabila ng katotohanang siya ay muling nabuhay, wala itong saysay dahil ang layunin ay hindi lamang patayin si Jihan kundi pati na rin gawing huli ang kanyang pwesto at dahil siya ang unang namatay, hindi maaaring huli si Jihan. Sa kabila ng kanilang malinaw na pagkadismaya, determinado si Golden Light na tiyakin na maitatama niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkatalo kay Xiang Jihan. Sa kasamaang palad para sa kanya, determinado si Xiang Jihan na siguraduhing mawala ang ngiti sa mukha ng batang ginto na ito. Sa loob ng ilang segundo, muling pinatumba ni Jihan siya, hindi sinasadyang nagbigay ng double kill. Habang lumalayo siya mula sa namamatay na streamer, iniisip niya ang gamit na ginamit ng lalaki. Sa hinaharap, walang gumamit nito dahil may ilang mga depekto ang proseso ng muling pagbuhay. Bilang karagdagan, mas abala ngayon kaysa sa karaniwan. Malamang dahil ito sa mga manunood na dumating upang panuurin ang laro ngayon. Ang mga manunood ngayon ay mga elfo at mukhang lahat sila ay nakatingin kay Jihan. Hindi gaanong gusto ng aming MC ang mga ito dahil malaki ang naging papel ng mga elfo sa pagbagsak ng sangkatauhan. Sa ngayon, wala siyang magagawa tungkol sa kanila. Kaya ang pinakamabuti niyang magagawa ay mag-focus sa pakikitungo sa mga tao sa harapan niya. Sa tingin ko, ang ibang mga manlalaro ay nagbibigay sa kanya ng malaking distansya at para bang tinatrato siya na parang isang uri ng itinakwil. Kapag tumingin siya sa kanila, lahat sila ay tumatakbo palayo sa takot. Normal lang iyon dahil pinunit niya lang ang isang gold player, 2 beses, kaya malinaw na alam nilang wala silang laban sa kanya. Hindi ito magandang balita para sa ating MC dahil nangangahulugan ito na bababa ang kanyang hunting efficiency at pagkatapos ay natagpuan pa niya ang isang D-rank na banal na item. Kung gusto niyang matugunan ang mga kondisyon ng manifestasyon ng mga item na ito, kailangan niyang makipaglaban pa. Habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang gagawin, isang notification ang lumabas sa kanyang status window at ngumiti si Jihan habang binabasa ito. Mukhang magbabago na ang takbo ng mga bagay-bagay. Nakakuha siya ng isang misyon upang supulan ang mga goblin na nagtipon-tipon sa paligid ng Goblin Champion. Dahil dito, dapat niyang makamit ang kanyang kota sa pakikipaglaban kahit na tumatakbo ang lahat ng mga manlalaro. Sa isang iglap, napapalibutan siya ng maraming goblin at mukhang labis na silang nakakaangat sa bilang. Ngunit sa isang iglap, ang mga goblin na ang tumatakbo palayo sa kanya habang siya ay sumasalubong sa kanila ng may nakakatakot na bilis. Ang mga halimaw ay humihingi ng tulong habang sila'y pinapalo at tinutusok gamit ang kagamitan sa pagluluto ni Jihan. Dahil sa kanyang patuloy na pakikipaglaban, unti-unting tumutugon ang banal na kagamitan sa pagluluto sa kanyang mga aksyon. Salamat na lang at binasa niya ang mga paglalarawan ng mga item bago niya ito ginamit. Dapat niyang basagin ang kanilang mga ulo at bot-asin ang kanilang mga puso at dapat niyang gawin ang lahat ng iyon sa partikular na pagkakasunod-sunod upang magamit ng tama ang mga item at upang tumugon ang mga ito sa kanya. Buti na lang at nalaman niya lahat ito bago matapos ang laro. Pero sa takbo ng mga pangyayari, masyado itong matagal. Kung natutunan niya ito ng mas maaga, sana ay may ilan pang mga goblin na natira para magamit niya ang kanyang mga armas. Pero hindi pa naman ito ganap natapos. May isa pang goblin na natitira para sa kanya na patayin. At ito ay mas nakakatakot kaysa sa iba. Ang halimaw na ito ay ang Goblin Champion at kung ikukumpara sa mga normal na goblin, siya ay mas malaki at mas malakas. Sa kabila ng laki at lakas nito, isang magandang hampas gamit ang cooking club ay sapat na upang mapabagsak ang Goblin Champion sa lupa. Pagkatapos, sinamantala iyon ni Jihan at tinaga ito sa puso.
Sa kabila ng laki nito, isa lang itong malaking goblin. At sa ganon, natapos na ang misyon at nakatanggap siya ng 500 achievement points bilang gantimpala pati na rin ng isang divine power sa proseso. Pero dahil ginamit niya ng husto ang mga item, ang ranggo ng mga armas ay bumaba sa E, kaya dapat ay makakakuha na lamang siya ng banal na kapangyarihan ng isang beses pa. Napakabagal ng paghuhuli ng mga halimaw, kaya kailangan niyang hulihin ang mga manlalaro sa halip. Sobrang layo nila sa kanya, kaya ngayon, kung hindi sila lalapit sa kanya, kailangan niyang pumunta sa kanila mismo. Ang mga nagkomento na tahimik na nanunood ng stream sa buong panahong ito ay sa wakas lumabas mula sa kanilang pagtatago upang pag-usapan kung gaano nakakatakot si Jihan ngayon. Pero sa lahat ng mga tao na nanunood ng stream, may isang tao na labis na nababahala sa nangyayari sa kanyang screen. Si Golden Light ang nanunood ng stream ni Jihan mula sa labas at napansin niya ang isang partikular na komento na nagsasabing mas mabuti si Jihan ng 1,000 beses kaysa sa kanya. Habang nagagalit siya sa paraan ng kanilang pag-uusap tungkol sa kanya, mas interesado siya sa halimaw na si Jihan. Mula sa kanyang laban sa Goblin, kinalkulo ng sistema ang kanyang tinatayang stats at ang kanyang average na lakas ay mga 35. Ang average ng isang Bronze League player ay 25 at si Jihan ay somehow 10 puntos na mas mataas pa doon. Wala sa lahat ng ito ang may katuturan at nagsimula pang isipin ni Golden Light na baka gumagamit si Jihan ng ilang uri ng hack. Habang nakahiga siya sa kama na nagluluksa sa kanyang pagkatalo at sa basag na halimaw na ating pangunahing tauhan, narinig niya ang mga sigaw ng takot mula sa kanyang monitor. Tumangala siya sa tamang oras upang makita si Jihan na sinasampal ang isang tao sa mukha gamit ang kanyang pamalo. Sa loob ng ilang segundo, napatumba ni Jihan ang maraming manlalaro ng sabay-sabay at ang labanan ay ganap na pabor sa kanya. Sa loob lamang ng ilang segundo, pinatay ni Jihan ang hindi mabilang na mga manlalaro ng madali, na nagbawas sa kabuoang bilang ng mga manlalaro sa napakaliit na bilang. Napagtanto ng mga natitirang manlalaro na hindi ito ang tamang oras para mag-away-away sila. Ito na ang oras para magkaisa sila at bugbugin ang hacker na ito. Isang mage at isang archer ang unang nagsama-sama at sinubukang pabagsakin si Jihan, ngunit ang kanilang mga atake ay madaling nahaharangan o naitataboy. Pagkalipas ng ilang sandali, tumigil na sila sa pag-atake ng tuluyan nang lumalabas na wala ng silbi ang anumang gawin nila kay Jihan. Hindi na nila sinusubukang lumaban pa at nakatitig na lang sa halimaw na ito na tila hindi makapaniwala bago siya lumapit at wakasan ang kanilang pagdurusa. Nakamit ni Jihan ang kabuuang 10 kills at nagwawala ang kanyang mga manunood matapos mapanood ang kahangahangang gawaing pagpatay sa lahat ng mga manlalaro. Dahil sa kanyang napakaraming kills, muling nag-react ang cooking set at nakakuha siya ng isa pang punto sa divine power bilang resulta. Pagkatapos, ang mga item ay muling bumagsak sa F-rank na halos walang silbi. Nagawa rin niyang tapusin ang isang nakatagong misyon na nangangailangan sa kanya ng 10 kills sa Coliseum. Nagbibigay iyon sa kanya ng karagdagang 5,000 achievement points bilang gantimpala. Sa tulong ng banal na kapangyarihan at mga achievement points, matagumpay na nakuha ni Jihan ang lahat ng gusto niya, ngunit may kulang pa rin. Kailangan niya ng isang tiyak at malakas na bagay upang mapataas ang kanyang kapangyarihan hanggat maaari. Pagkatapos ay napansin niya na nakakuha siya ng isang epikong misyon na nangangailangan sa kanya na hanapin ang Shadow Queen na matatagpuan malapit sa mga manunood sa mapa ng Coliseum at provokahan siya. Ang isang epikong misyon ay hindi dapat lumabas sa Bronze League, ngunit ang mas mahalagang bagay ay ang mga gantimpala na 50,000 achievement points pati na rin ang interes ng konstelasyon na Shadow Queen. Ang isang constellation ay isang ganap na nilalang na kumakatawan sa isang bituin at sila ay mga banal na nilalang sa Battle.net. Ang interes ng isang constellation ay katulad ng isang sponsor, at tumutulong sila upang makakuha ng mga kakayahan na hindi makakamit ng isang normal na manlalaro. Mukhang may nangyayari sa kanya ngayon na tanging sa Diamond League lamang posible. Kung ganoon, kailangan niyang makilala ang Shadow Queen sa kahit anong paraan. Kung kahit isa lang ang nasa kanyang panig, magiging interesado rin ang ibang constellation sa kanya. Gayunpaman, sa dami ng mga elfo na nakatingin sa kanya mula sa gilid, makikita ba talaga niya ang Shadow Queen sa kanila? Sa labas ng laro, ang mundo ay namamangha sa tagumpay ni Jihan. Ang record ni Sung Jihan na 10 kills sa Coliseum ay kauna-unahan sa bansa matapos si Yoon Sejin. Ang balita tungkol dito ay mabilis na kumalat sa mga komunidad ng social media, at bilang resulta, nakakuha siya ng humigit kumulang 10,000 na taga-subaybay at ang kanyang mga stream ay umaabot ng hanggang 4,000 sabay-sabay na manunood.
Ang mga tao mula sa pamilya ng Sword King na umaasa sa pagkawasak ni Jihan ay naging kanyang mga taga-suporta. Ngayon, lahat ng galit ay nakatuon kay Golden Light na hindi sinasadyang naging hakbang ni Jihan patungo sa kasikatan. Ang kanyang reputasyon ay halos nawasak na pagkatapos ng mga kamakailang pangyayari, at nahihirapan siyang malaman kung ano ang dapat niyang gawin upang ayusin ito. Dahil wala namang maraming pagpipilian, nagpasya si Golden Light na sumakay na rin sa tren ni Sung Ji-han at maging isa sa kanyang mga taga-suporta. Mula sa puntong ito, umaasa na si Golden Light na maging patnugot ni Sung Ji-han at gawing pinakamagaling na bituin ang Battletob. Sa palasyo ng Taebak, hindi mapigilan ni Seiya na titigan ang kanyang tiyuhin ng may pagdududa. Pagkatapos ng laban na napanood niya noong hapon, hindi siya makapaniwala na ang kanyang tiyuhin ay naging sobrang lakas. Halos nakaramdam na siya ng awa sa ibang mga manlalaro dahil ito ay halos kapareho ng Griffon. Maraming tao rin ang gustong mag-donate sa stream ni Jihan, pero nakablock ang kanyang donation link. Karamihan dito ay dahil nagdesisyon siyang mag-stream ng biglaan at hindi niya ito naihanda ng maaga. Dahil hindi pa niya ito na-set up, pinayuhan ni Seiya si Jihan na itaas ang minimum na bayad sa donasyon. Mahihirapan siyang mag-focus kung patuloy ang pagdating ng mga donasyon, kaya't mas mabuti nang itakda ito sa mataas na halaga para hindi siya masyadong makakuha ng maraming donasyon. Sumang-ayon si Jihan at nagpasya na itakda ito sa 10,000 jeep na katumbas ng 10 million won. Habang nagtataka si Seiya kung talagang 10 million won iyon, mas nakatuon si Jihan sa pag-iisip tungkol sa Shadow Queen Epic Quest na natanggap niya. Kailangan niyang hanapin ang misteryosong figure at provokahan siya, pero hindi niya maisip kung paano siya mahahanap sa napakalaking tao. Napansin ni Seiya ang nakatutok na mukha niya at tinanong kung gusto ba niyang tulungan siya. Ang kanyang ugali ay sobrang nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina at ngumiti si Jihan sa kanya. Dahil wala namang masama rito, tumayo siya at nagpasya na sabihin sa kanya kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa epikong misyon at ang Shadow Queen at kahit siya ay walang ideya kung sino iyon. Ang alam lang nila ng sigurado ay nasa audience siya. Nagpasya si Seiya na manood ng mga replay ng mga laban at hanapin siya sa mga manunood. Sa kanya na ang kaso, dapat mas magiging maayos ang lahat, pero pakiramdam pa rin ni Jihan na masama na kailangan pa niyang humingi ng tulong sa kanya. Ang paghahanap sa Shadow Queen ay parang paghahanap ng karayom sa haystack. Ngayon na na-distract na niya siya, dapat mayroon na siyang sapat na oras para asikasuhin ang mga settlement na matagal na niyang ipinagpapaliban. Sa lahat ng mga achievement points na kanyang nakolekta, bumili siya ng isa pang class slot, at ngayon ay oras na para magdagdag siya ng bagong klase at makakuha ng bagong kapangyarihan. May 3 pagpipilian siya, mandirigma, archer, at mago, at sa mga ito, pinili niyang maging mago. Pagkatapos niyang idagdag ang bagong klase, nagsimula siyang makaramdam ng bagong kapangyarihan na umaagos mula sa kanyang puso. Iba ito sa banal na kapangyarihan, at nagbibigay ito sa kanya ng access sa mga bagong kakayahan. Ang dahilan kung bakit pinili niya ang mage class pagkatapos ng supporter class ay dahil sa isang natatanging stat na maaari lamang niyang makuha pagkatapos magkaroon ng parehong klase. Ang bagong kakayahang ito ay tinatawag na Force. Bago siya bumalik sa nakaraan, madalas niyang pinapakinggan si Baron na nag-iinuman. Isang araw, sa isa sa kanyang mga lasing na pagbulalas, sinabi niya kay Jihan ang maraming hindi kinakailangang bagay, tulad ng katotohanan na makikilala sana niya si Jihan bilang isang Amerikano kung siya ay naging naturalized na mas maaga. Ngunit sa araw na iyon, nag-usap din siya tungkol sa isang hindi pangkaraniwang bagay. Pinag-usapan niya ang kanyang kasanayan, Force, na nakuha niya sa pamamagitan ng perpektong pagsasama ng banal na kapangyarihan at mana. Hindi ito madaling gawain, at hindi ito magagawa ng iba dahil si Baron lamang ang tanging manlalaro sa mundo na may 2 klase. Ito ay isang bagay na wala ng sinuman ang makakakuha, at ang tanging dahilan kung bakit ito mayroon ng Baron ay dahil mayroon siyang 2 status windows na siyang kanyang SSS rank gift. Orihinal na tinanong ni Jihan kung okay lang na malaman niya ang impormasyong ito, ngunit sa huli, kumpiyansa si Baron na maaari niyang sabihin ito sa sinuman sa mundo dahil siya lamang ang tanging tao na may kakayahang magkaroon ng 2 klase. Siyempre, mayabang siya, pero hindi naman kasinungalingan ang sinasabi niya. Ang lakas ay isang napakalakas na kapangyarihan na ganap na nangingibabaw sa espasyo, ngunit ngayon, hindi na si Baron lamang ang may ganitong kakayahan. Alam ni Jihan ang mga kinakailangan, at ngayon ay natupad na niya ang mga ito. Ang kakayahang ito ang nagdala kay Baron sa unang pwesto sa pandaigdigang ranggo sa kabila ng kanyang kakilakilabot na kontrol at paggamit nito.
Kaya kung gusto ni Jihan na maging handa sa mga mangyayari sa hinaharap, kailangan niyang siguraduhin na makuha ang kakayahang ito para sa kanyang sarili kahit ano paman. Upang makuha ang kapangyarihan, kailangan niyang ituon ang banal na kapangyarihan sa kanyang mga kamay, at idirekta ang daloy ng kanyang mana mula sa kanyang puso patungo sa kanyang mga kamay kung saan maaaring magsanib ang dalawang kapangyarihan. Kung maayos niyang mapagsasama ang mga kapangyarihan at walang makakalusot, makakamit niya ito. Sa isang sandali, mukhang nagtagumpay ang kanyang pagsubok, ngunit ang umiikot na kapangyarihan sa kanyang mga kamay ay nagpadala sa kanya pabalik sa dingding pagkatapos ng maikling pagsabog. Mukhang nabigo siya sa pagkakataong ito, at hindi niya kayang hawakan ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay gamit lamang ang lakas. Mukhang may kulang siya. Marahil kailangan niya ng mas maraming mana o mas mataas na antas, pero tiyak na may kulang. Ang problema ay hindi niya kayang hawakan ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay magpakailanman, kaya marahil ang problema ay kung saan niya kinukuha ang kapangyarihan sa unang lugar. Dahil hindi niya kayang hawakan ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, ang susunod na pinakamainam na opsyon ay panatilihin ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Kung maari niyang pagsamahin ang banal na lakas na nagsisimula sa itaas na dantian sa mana mula sa gitnang dantian, maaari niyang panatilihing matatag ang dalawa gamit ang lakas mula sa ibabang dantian tuwing nahihirapan silang maghalo. Dapat itong magdulot ng perpektong anyo kung saan walang lumalabas. Kung pipigain niya ito sa ganung estado, dapat ay makakapagbukas siya ng bagong kapangyarihan. Nagpasya siyang subukan ito, at ang epekto sa kanyang katawan ay napakalakas. Hindi niya mapigilan ang pag-ungol sa sakit habang pumupuno ng kapangyarihan ang kanyang katawan. Isang notification ng sistema ang lumabas, na nagsasabing sinimulan na niyang subukang pag-isahin ang tatlong dantian. Gayunpaman, halos kaagad pagkatapos, isang babala ang lumabas, na nagsasabing nalampasan na niya ang mga limitasyong kaya niyang tiisin, at kung magpapatuloy siya, mamamatay siya. Sa ibaba, naririnig ni Seiya ang kanyang tiyuhin na sumisigaw habang ang sakit ay bumabalot sa kanyang katawan, at tumayo siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Samantala, patuloy pa ring nararamdaman ni Jihan ang matinding sakit mula sa pagtatangkang pagsamahin ang tatlong dantian. Upang magawa ito, at pagsamahin ang banal na lakas sa mana upang gamitin ang puwersa, kailangan niyang gumamit ng lakas ng hindi niya namamalayan upang mapagtibay ang mga ito. Ang mga kondisyon para sa pagsasama ay napakahigpit, at kinakailangan na magamit ng perpekto ang tatlo na may napakaibang kalikasan. Bukod pa rito, lahat ng stats ng tao ay kailangang nasa hindi bababa sa 100 upang maging maayos ang proseso. Kung malayo ka sa mga pamantayang ito at subukan mong pagsamahin ang tatlong dantian, posible kang mamatay. Tumakbo si Seiya patungo sa silid ng kanyang tiyuhin habang lumalakas ang tunog ng kanyang pakikibaka. Tinawag niya siya habang nagmamadali, pero hindi siya sumasagot. Sa wakas, narating niya ang kanyang silid at sa hindi inaasahang pagkakataon ay natagpuan siyang nasa mabuting kalagayan. Sinasabi niyang sumisigaw siya ng ganoon dahil sa sakit ng ulo, pero malinaw na may mas malala pang nangyayari. Malinaw na hindi siya naniniwala sa kanya kahit na sinisikap niyang gawing biro ito, at tumigil si Jihan sa pagbibiro nang mapansin niyang talagang nagalit siya dahil sa kanyang mga aksyon. Bigla, umiyak si Seiya habang sinasabi sa kanya na talagang natatakot siya para sa kanya. Akala niya may nangyari sa kanya, kaya't nagmadali siyang tumakbo sa kanyang kwarto. Napagtanto ni Jihan na baka nagkamali siya sa hindi pag-iisip ng mabuti tungkol kay Seiya sa mga sandaling iyon, pero ngayon na mukhang okay na siya, tinanong niya ulit kung talagang ayos lang siya. Nagpasya siyang seryosohin ito at sinabi sa kanya na ayos lang siya, pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa labis na pag-aalala niya. Pinunasan ni Seiya ang mga luha sa kanyang mga mata at sinampal siya sa dibdib, sinisikap na magpanggap na ayos na ang lahat ngayon na mukhang okay na siya. Sa mga salitang iyon, humakbang siya palayo upang ipagpatuloy ang paghahanap sa Shadow Queen, at pinapanood ni Jihan na umalis siya na may ngiti. Hindi niya talaga maipapakita ang kanyang mahina na bahagi masyado ngayon para kay Seiya. Sa ibang balita, nabigo ang pagsasama-sama ng tatlong dantian dahil kulang siya sa karanasan at antas, ngunit kahit na ganito ang sitwasyon, nagawa pa rin niyang makuha ang kapangyarihang gusto niya. Sa pamamagitan ng pagsasanib ng banal na kapangyarihan at mana, nagawa na ni Jihan na ipagpalit ang mga ito para sa natatanging katangian na tinatawag na puwersa. Ang nag-uugnay na link sa pagitan ng tatlong dantian ay pinananatili ng mahina, ngunit nandyan pa rin ito. Gayunpaman, nang tingnan niya ang kanyang status window, may nakita siyang kakaiba. Ang numero para sa force stat ay kakaiba. Kakatanggap lang niya ng kakayahan ngayon, pero nagsisimula ito mula sa level 12.
Dahil ang koneksyon sa pagitan ng tatlong dantian ay mahina ang pagkakapanatili, kailangan magbahagi ng kanilang mga halaga ng kakayahan ang mga estadistika para sa martial power at force. Ibig sabihin, kung itataas niya ang kanyang martial power stat ng isang halaga, tataas din ang kanyang force stat. Sinubukan niya ito sa pamamagitan ng pagpapataas ng martial power sa level 14, at sumunod ang force stat, na tumaas din sa level 14. Ito ay halos isang cheat code. Ang pagkakaroon ng lakas lamang ay isang napakagandang katangian, ngunit ngayon ay madali na niyang maya-upgrade ito sa kahit anong paraan na gusto niya. Kung ito ang mga benepisyo na nakukuha niya mula sa isang mahina na koneksyon, gaano kaya kalaki ang mga benepisyo ng pagsasama-sama ng tatlong dantian? Kahit gaano siya ka-excited sa malaking pagtaas ng kapangyarihan, kailangan niyang iwanan ito sa ganitong kalagayan sa ngayon. Kung susubukan niyang muling pag-isahin ang mga ito, maaari siyang mamatay sa proseso. Dahil nakuha na niya ang gusto niya, wala nang dahilan para pilitin pa ang kanyang kapalaran. Susunod, nagpasya siyang subukan ang isang kasanayan ng mage ngayon na mayroon na siyang klase. Humiling siya ng isang fireball, at isang maliit na apoy ang lumitaw habang sinasabi ng sistema na wala siyang sapat na mana para mapanatili ang malalaking spell. Ito ay isang kaakit-akit na maliit na apoy, ngunit tiyak na hindi niya ito magagamit sa laban. Kinabukasan, ginising si Jihan ng sikat ng araw na pumapasok sa kanyang bintana. Pagdilat niya ng kanyang mga mata, ipinaalam ng sistema na nakakuha siya ng 10 divine power, at hindi siya makakakuha ng divine power mula sa mga banal na bagay na D-rank at pababa. Mula ngayon, maaari lamang siyang makakuha ng banal na kapangyarihan mula sa mga banal na bagay na C-rank at mas mataas. Noong nakaraang gabi, bumili siya ng 2 bagay at natulog kasama ang mga ito sa tabi niya buong gabi sa pag-asang makakuha ng dagdag na kapangyarihan mula sa mga ito. Gayunpaman, mukhang nahahabol na siya ng kanyang mga limitasyon. Mula ngayon, kailangan niyang ibenta ang natira sa kanya sa second-hand market para kumita. Lumabas siya sa kanyang kwarto at tinawag si Seiya para makita kung gising pa siya. Walang sumagot at bumaba siya para tingnan siya, at natagpuan siyang nakaupo sa sofa na may earbud at laptop sa kanyang kondongan. Mula sa mga bag sa ilalim ng kanyang mga mata at sa pagod na ekspresyon, malinaw na nagpuyat siya, at sinabi niya sa kanya na ginugol niya ang buong gabi sa paghahanap sa Shadow Queen. Bagaman nalulungkot si Jihan na kailangan niyang pagdaanan ito, mukhang hindi naman nasayang ang kanyang pagsisikap. Ipinakita niya sa kanya ang isang clip mula sa isang channel na tinatawag na Another Species Fancam, na isang battle tube channel na nakatuon sa pagtingin sa ibang mga species na lumalabas bilang mga manunood ng kanilang mga laro. Ginagamit nila ang kanilang regalo na tinatawag na scope, na nagpapahintulot sa kanila na mag-zoom in gamit ang kanilang mga streaming camera. Dahil sa kanila, nakahanap si Seiya ng isang kawili-wiling bagay sa replay ng laban kung saan kamakailan lang nakasali si Jihan. Sa itaas sa lugar ng mga manunood, nakaupo sa tila mga espesyal na ginawa na trono, may 2 elfo na tiyak na tumutugma sa mga pamantayan ng mga reyna sa kanilang mataas na katayuan. Isa sa mga elfo na ito, partikular na ang isang madilim na elfo, ay tiyak na mukhang may hawak na uri ng karangalan. Sang-ayon si Jihan na maaaring may katotohanan nga sa mga natagpuan niya, pero maaga pa para gumawa ng conclusion. Sa ngayon, nagpasya si Seiya na magpatuloy sa paghahanap ng kaunti pa upang makita kung makakahanap siya ng anumang kapaki-pakinabang sa iba pang mga recording. Si Jihan naman ay sigurado na hindi madaling makikita ang isang konstelasyon. Tiniyak ni Seiya na patuloy siyang maghahanap ng mas marami pang mga video, at kahit mga mula sa ibang bansa simula kinabukasan, at ang paraan ng kanyang pagsasalita ay tila halos propesyonal. Nag-alok pa siyang i-edit ang ilan sa kanyang mga video para may post niya sa BattleTube. Alam niyang gumawa ng mga video mula nang panuuri niya ang mga video ng kanyang tatay para sa kasiyahan. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay nagdulot kay Jihan na mag-freeze at isipin siya muli. Hindi siya makapaniwala na may taong talagang iiwan ang kanilang anak na babae ng ganito nang walang dahilan. 2 araw na ang nakalipas, sa kanyang pag-uusap kay Yonsek, inamin ng opisyal ng gobyerno na maaaring alam niya ang pangalan ng babaeng kumalabit sa Sword King. Ang pangalan niya ay ito Shizuru, at siya ang may-ari ng SSS rank na regalo na tinatawag na babaeng walang kapantay na kagandahan. Posible na nahulog si Yoon Sejong sa kanyang kakayahan, at ganoon din ang iniisip ng gobyerno. Ito ay isang bagong pangyayari kahit para kay Jihan, ngunit hindi doon nagtatapos ang mga nakakabaliw na revelasyon. Binalaan ni Yonsek si Jihan na ang kasanayang woman of matchless beauty ay hindi lang basta tungkol sa kontrol ng isip at maaari pang magkaroon ng kakayahang hubugin ang mga iniisip ng isang tao.
May mga katulad na pangyayari ng ilang beses na kung saan ang mga umuusbong na bituin ng Korea ay nauuwi sa pagiging naturalized sa Japan. Posibleng walang limitasyon sa paggamit ng regalo, na nangangahulugang maaari siyang lumitaw anumang oras at subukang mahulog ang isang malakas na manlalaro. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, patuloy na naghanap si Jihan ng higit pang impormasyon tungkol kay Ito Shizuru, ngunit para bang nilinis na ang internet ng anumang bakas niya. Malamang na maingat ang Japan sa pamamahala sa kanya. Dahil dito, wala pang makitang impormasyon si Jihan ngayon, pero kung totoo ang sinasabi ni Park Hyun-sik, kailangan ding maging maingat ni Jihan. May posibilidad na nagsimula na silang kumilos. Samantala, habang iniisip niya ito, may isang eroplano na bumababa sa isang paliparan sa Korea, at sa pakpak nito, nakasulat na ang eroplano ay pagmamay-ari ng Neo Self-Defense Force. Sa kalaunan, lumipas ang panahon, at oras na para sa isa pang mahalagang kaganapan sa buhay ng maliit na pamilya. Naghihintay si Seiya sa pinto para sa kanyang tiyuhin na tila nagtatagal sa paghahanda. Kung mag-aaksaya pa sila ng oras, mal-late na sila. Sa wakas, natapos ni Jihan ang kanyang mga paghahanda at lumabas upang salubungin siya. Ang kanyang buhok ay naka-swept back at naka-estilo, at nakasuot siya ng magarang suit. Sa suot na ito, tiyak na handa na siyang salubungin ang kanilang mga bagong bisita. Pumasok silang dalawa sa elevator, at habang bumababa, halatang nanginginig si Seiya. Sinabi ni Jihan na mag-relax siya at huwag mag-alala sa kahit ano, pero hindi maiwasan ni Seiya na medyo kabahan. Ito ang unang pagkakataon niyang gumawa ng opisyal na pampublikong paglitaw pagkatapos ng insidente ng kanyang ama. Sinabi ni Jihan sa kanya na wala silang kailangang alalahanin sa iniisip ng iba, dahil wala naman silang ginawang mali. Sa wakas, narating nila ang lobby floor ng Sword Palace, at sinalubong sila ng isang malaking grupo ng mga tao. Halos paglabas pa lang nila ng elevator, sinalubong na sila ni Park Hyun-sik, na nagsabi sa kanila na handa na ang lahat ng hinihingi ni Jihan, kaya maaari na silang pumasok at simulan ang proseso. Pinapasalamatan ni Jihan ang tagapayo sa kanyang tulong at nagtitiwala na aalagaan ito ang lahat hanggang sa katapusan ng kaganapan. Ito ang pabor na hinihingi ni Jihan noon nang pinag-uusapan nila ang kalagayan ng Sword King at ang kanyang mga ari-arian. Hiniling ni Jihan na mag-organisa ng isang auction ng koleksyon ng Sword King, kung saan ibebenta nila ang mga paboritong bagay ni Yoon Sejun at iba pang ari-arian. Ang layunin ng buong auction na ito ay akitin ang Japan, at siniguro rin ni Jihan na pinili ang mga tiyak na item para sa auction para sa layuning iyon. Ang pangunahing item ay ang battle connector ni Yoon Sejun, at lahat ng battle data na nakaimbak dito. Malaki ang posibilidad na kung lalabas ang Japan, iyon ang tiyak na susubukan nilang kunin. Depende sa sitwasyon, maaaring makialam mismo ang Sword King upang subukang kunin ang battle connector. Ano man ang gawin niya, ang mga mamamayang Koreano ay mapipilitang harapin ang katotohanan na wala na ang Sword King at malamang ay hindi na ito babalik. Tahimik na nakikinig si Hyun-sik sa plano ni Jihan at napansin na para bang nakikita ni Jihan ang hinaharap. Ito na ang kanilang huling pagkakataon na baguhin ang opinyon ng publiko, at dahil dito, humiling si Jihan na bigyang pansin ng mga mamamahayag ang talahanayan ng Neo Self-Defense Force. Habang naglalakad sila patungo sa pangunahing lobby, may ilang tao na sumugod sa gusali at sinubukang tawagin si Seiya para huminto. Pinigilan sila ng mga bodyguard sa pinto, at idineklara ng grupo ng mga tao na sila ay pamilya ni Seiya at sila ay kamag-anak niya. Ang mga taong ito ay ang kanyang mga tiyahin at tiyuhin, at narito sila upang subukang pigilan siya sa pagsisimula ng auction at pagbebenta ng mga mahalagang bagay ng Sword King. Hindi rin nila tinatago na sa tingin nila ay pinilit siya ni Jihan na gawin ang lahat ng ito. Patuloy silang nagbabatuhan ng mga insulto kay Jihan, pero humarap si Seiya at pinigilan sila. Sa katunayan, pinalayas ang kanyang mga tiyahin at tiyuhin mula sa Sword Palace dahil ginamit nila ang pangalan ng kanyang ama para mandayo ng ibang tao. Alam niya na ang tunay na dahilan kung bakit bigla silang nandito ay dahil gusto nilang kunin ang pera ng kanyang tatay ngayon na wala na ito. Alam niya ang kanyang ginagawa dahil lahat ng iniwan ng kanyang ama ay kanya, at wala silang karapatang makipagtalo dito sa kanya. Alam niyang walang silbi ang makipag-usap sa kanila, at dahil wala na siyang masabi, humarap siya at umalis, inutusan ng mga gwardya na paalisin sila ng mabilis hanggat maaari. Habang patuloy na sinusubukan ng mga dayuhan na makapasok, pinuri ni Jihan si Seiya kung gaano siya kalamag kanina. Talagang marunong siyang ipaglaban ang sarili niya sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya.
Tatlong sila ay nakarating sa lobby hall kung saan gaganapin ang auction, at ang lugar ay puno na ng mga mamamahayag pati na rin ng mga tao na interesado sa mga item. Pagkapasok nila sa mga pinto, agad na nagsimula ang mga mamamahayag na kuhanan siya ng litrato at subukang tanungin siya. Binobomba din nila si Sihan ng walang katapusang mga litrato at tanong, hindi man lang binibigyan ng oras para sumagot. Pagod na si Jihan sa walang tigil na tanong at gumamit siya ng puwersa upang basagin ang mga kamera at pigilan ang mga ito sa pagtrabaho. Ngayon na huminto na ang ingay, pinaaalalahanan ni Jihan sila na nasa isang auction event sila, hindi sa isang press conference. Pagkatapos ng lahat ay maayos na at tahimik na, inihahanda niya ang simula ng kaganapan. Tatlong bagay ang inihanda upang ipamigay para sa kaganapang ito. Ang una ay ang BattleNet connector ni Yoon Sejeon na nagpapababa ng pakiramdam ng sakit ng 79%. Kasama rin dito ang lahat ng datos na naisave ng connector. Sa wakas, narito ang pagsusuri ng mga laban na ginawa mismo ni Yoon Sejeon at pagsusuri sa mga mataas na ranggong manlalaro ng Silangang Asya. Napakahalaga ng datos ng Sword King, at magiging talagang kapaki-pakinabang ang datos ng pagsusuri, lalo na't malapit na ang laban ng Korea at Japan. Mula sa mga bulong-bulungan sa mga tao, alam ni Jihan na walang sino man ang gustong pakawalan ang alinman sa mga item na ito. Ang datos ng pagsusuri ng isang high-end na manlalaro ay hindi basta-basta makukuha kahit saan. Pagkatapos niyang matapos magsalita, may isang taong nagtaas ng kamay mula sa madla, at agad siyang nakilala ni Jihan. Ipinakilala niya ang sarili bilang Takeda Kazuo, isang recruitment manager ng Neo Self-Defense Force ng Japan. Agad siyang nag-alok ng 5 bilyong yen para sa lahat ng lote sa auction. Bukod pa rito, gusto rin niyang humiling ng pribadong pagpupulong kay Jihan at Seiya. Napaka-obvious ng kanyang mga intensyon, at hindi man lang niya sinusubukang itago kung ano talaga ang gusto niya mula sa pulong na ito. Ayaw ni Jihan maglaro ng mga ganung laro at sinabi niya ng diretso sa lalaki na kung may gusto siyang sabihin sa kanila, maaari niya itong sabihin doon mismo sa harap ng lahat. Sa mga kamakailang pangyayari, hindi talaga ito ang tamang oras at lugar para tumanggap ng mga pribadong pulong. Pinupunasan ni Takeda ang pawis sa kanyang noo ng may kaba dahil sa matalim na titig ni Jihan sa kanya. Pagkatapos, binalaan niya ang ating MC na kung patuloy siyang magiging agresibo, baka may ibang kailangang makialam. Agad, ang bodyguard na tahimik na nakatayo sa likod ni Takeda ay sumugod sa isang kisap mata at inilagay ang kanyang espada sa leeg ni Jihan. Ang pangalan niya ay Shadow, at kahit na hindi siya maihahambing sa Sword King, isa pa rin siyang kahangahangang manlalaro. Ang kanilang mga banta ay hindi man lang maganda ang pagkakatago, pero hindi man lang nagpaapekto si Jihan sa halatang panggagaya ni Yoon Sejeon. Ang lahat ng sumunod ay nangyari sa isang kisap mata. Isang segundo, lumitaw ang talam ni Shadow sa harap ni Jihan. Sa susunod na sandali, sinuntok ng ating MC siya sa panga, na nagdulot sa kanya na matamba pabalik. Nag-atubili siya sandali, pero pagkatapos ay nagalit siya at inihahanda ang kanyang espada, handang makipaglaban. Ngunit kalmadong inilagay ni Jihan ang kamay niya sa balikat nito at pinaalalahanan siya na ang auction ay live na pinapalabas sa kanyang battle tube, sa buong mundo. Walang paraan na maari niyang igalaw ang kanyang sandata habang lahat ay nanunood, ngunit mabilis na pinakalma ni Takeda ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtawa at pagwagayway ng kanyang kamay. Pagkatapos, siya mismo ang humingi ng tawad para sa pagiging magaspang ng kanyang bodyguard at humingi ng tawad sa kanyang halip. Ngunit sa kabila nito, pinanatili pa rin niya ang kanyang alok na 5 bilyong yen, at dapat kasama sa pera ang pribadong pulong na hinihiling niya. Pero sa pagkakataong ito, gusto niyang marinig ang sagot ni Seiya sa kanyang alok. Sa katunayan, ang mga pag-aari ng Sword King ay kay Seiya ngayon, kaya siya ang tunay na may-ari ng auction na ito. Lumakad siya sa tabi ni Jihan at diretsyong pumunta kay Seiya, sinasabi sa kanya na ang pribadong pagpupulong ay para lamang sa kanya. Dapat niyang malaman kung nasaan ang kanyang ama, at nangangako si Takeda na sasagutin niya ang anumang katanungan niya tungkol dito. Habang nahihirapan si Seiya na magbigay ng sagot, sigurado si Takeda na papayag siya. Walang paraan na tatanggihan niya ang alok na ito na makausap ang sarili niyang ama. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kaabangan, tahasang tinanggihan niya ang alok nito. Ang sagot ay nagbigay kay Takeda ng labis na gulat na nawalan siya ng ilang pixels. Hindi siya makapaniwala na isusuko niya ang 5 bilyong yen dahil lamang sa isang pribadong pagpupulong. Iyan ay katumbas ng 50 bilyong won sa salaping Koreano. Kahit gaano pa man kalaking pera iyon, nauunawaan niya na tama si Jihan.
Kailangan nilang mag-ingat dahil sa mga pagkakataon, at kung ang kanyang ama ay available lamang para sa komunikasyon sa pamamagitan ng pera, ayaw ni Seiya na malaman ang anumang bagay tungkol sa kanya. Bukod pa rito, si Seiya ay minor de edad, kaya kailangan niyang sundin ang sinasabi ni Jihan sa huli. Ang natitirang mga manunood ay huminga ng maluwag dahil akala nila ang mga mamahaling bagay na ito ay ibebenta sa Japan. Hindi pa rin sila makakapagpahinga, at kahit na tinanggihan niya ang pulong, ang Neo Self-Defense Force ay maaari pa ring mag-alok ng napakalaking halaga ng pera. Huminga ng kaunti si Takeda at tinanggap na tinanggihan nila ang kanyang alok para sa isang pagpupulong, ngunit kahit na ganoon, nagbid pa rin siya ng endorsong 5 bilyong yen para sa mga item. Ayon sa kanya, ang pribadong pagpupulong ay isang opsyon lamang na idinagdag ni Takeda ng personal, kaya't wala siyang dahilan para kanselahin ang bid dahil lang sa tinanggihan siya. Sinabi sa kanya ng Sword King mismo na mag-alok ng 5 bilyon mula sa simula. Bukod pa rito, ibinibigay din niya kay Seiya ang isang liham mula kay Yoon Sejin na siya mismo ang sumulat para sa kanya. Ang liham ay may tatak mula kay Ito Ryuhei, at sa simpleng pagtingin sa bagong pangalan ay nalulungkot si Seiya. Pagkatapos, habang hawak ni Seiya ang liham, humarap si Takeda at tinanong ang karamihan ng mga kasangkot na Korean Battle Nets kung wala ba silang sapat na pera para makipagkompetensya sa kanya. Alam na alam ni Jihan ang mga taktika ng lalaking ito. Sa katunayan, ang manager ng recruitment ng Neo Self-Defense Force ay isang tao na ipinagbawal pumasok sa US sa nakaraang buhay ni Jihan. Napakasuspetsoso niyang magaling sa pag-recruit ng mga banyagang manlalaro, at dahil dito, tinawag siyang salot ng Japan. May mataas na posibilidad na siya ay may malalim na koneksyon sa manlalaro na gumagamit ng kasanayan ng babae na walang kapantay ang kagandahan. Kailangan maging maingat si Jihan sa kanya, ngunit ayon sa mga tuntunin ng auction, dahil walang sino man ang makakakompetensya sa itinakdang presyo, wala nang ibang pagpipilian si Jihan kundi ang pumirma ng kontrata sa lalaki. Ang atmosfera ay tense, at masyadong madali kinuha ng Japan ang mga bagay, halos parang ipinangako na sa kanila ito ng maaga. Tiyak na magiging masama ito sa media, at nagsisimula ng magtanong ang ibang tao kung ano talaga ang dahilan ng pagpunta nila dito. Sa puntong ito, gusto na lang ni Jihan na may mangyari. Kailangan niya ng isang pagbabago upang baguhin ang kalagayan ng mga bagay. Bigla, humarap si Seiya sa mikropono at nagsimulang magsalita. Binabasa niya ang liham na ipinadala sa kanya ni Ryuhei ng direkta sa publiko, pati na rin sa libu-libong tao na pinapanood ni Jihan. Binanggit niya kung paano niya narinig ang tungkol sa plano niyang ipamigay ang Sword Palace, at kung gaano siya ka-disappointed sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na ang 5 bilyong yen ang huling ari-arian na ibibigay niya sa kanya, at nagsisilbing katapusan din ang kanilang relasyon bilang ama at anak na babae. Habang natatapos na niyang basahin ang liham, nagsimula na siyang umiyak. Kinukumpirma na talagang galing ito sa kanya dahil sa kanyang sulat kamay. Tumingin si Jihan sa ibang direksyon habang nagsisimulang umiyak ang kanyang pamangkin sa entablado. Narinig niya na ang kasanayan ng babae na may walang kapantay na kagandahan ay isang uri ng mental na manipulasyon, na higit pa sa kasanayan ng mental na pananakop. Dapat na totoo ito para kay Yoon Sejin na talikuran ang kanyang anak na babae ng ganun-ganun na lamang. Laging kinamumuhian ni Jihan ang lalaki, pero sa kabila nito, siya ay isang napakabuting at mapagkakatiwalaang ama kay Seiya. Isipin mong gagawin ni Ryuhei ang ganitong bagay sa kanyang sariling anak na babae. Tumigil sa pag-iyak si Seiya at agad na pinunit ang liham. Pagkatapos, sinabi niya kay Takeda na iparating ang mensahe kay Ryuhei. Natanggap niya ng maayos ang kanyang mga ari-arian, at masaya siyang putulin ang kanilang relasyon. Nang matapos na iyon, nagsimula siyang mapagtanto na ang pagkapunit ng papel na ganito ay magdudulot lamang ng abala sa mga maglilinis na mag-aalaga sa lugar mamaya. Sinabi ni Jihan na huwag mag-alala, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang force skill upang tipunin ang lahat ng papel, bago ginamit ang kanyang fire skill upang sunugin ang mga ito. Ang apoy ay isang halatang kasanayan ng mage, na lalong nagpapalito sa lahat tungkol sa mga kapangyarihan ni Jihan. Kilalang kilala siya sa pagkakaroon ng kasanayan sa pakikipaglaban na kasing taas ng isang mandirigma, habang mayroon ding mana ng isang salamangkero at banal na kapangyarihan ng isang taga-suporta. Tinitingnan ng makapangyarihang lalaking ito, hindi maiwasan ni Takeda na isipin na siya ay isang tao na kailangan ng Japan na makasama sa kanilang panig. Hindi lang si Takeda ang nakakapansin sa talento ni Jihan. Ang ibang mga recruiter na dumadalo rin sa kaganapan ay nagmamadaling ipasa ang kanilang mga card kay Jihan, dahil alam nilang wala pa siyang kasapi sa anumang guild, at sabik na sabik silang i-recruit siya.
Biglang nahirapan si Jihan sa dami ng mga taong humihingi ng kanyang atensyon, at habang sinusubukan niyang palayasin sila, tinawag siya ni Seiya mula sa likuran. Orihinal na gusto niyang sabihin sa kanya na susunod na lang siya, pero napansin niyang mukhang may sakit ito. Pagkatapos, nagsimula siyang matigatig at nahulog sa sahig, nawawala ng malay. Agad na umalis si Jihan sa lobby at nagmadaling pumunta kay Seiya. Habang mahigpit siyang niyayakap, unti-unti siyang nagising at mahina siyang tumawag sa kanya. Sinabi niya sa kanya na dapat siyang kumapit habang naghahanda siyang dalhin siya sa ospital, pero hinayla siya nito palapit at bumulong sa kanyang tainga na nagpapanggap lang siya ngayon. Akala niya nahihirapan siya sa karamihan, kaya nagdesisyon siyang magpanggap. Matagumpay na pinigilan ng mga gwardya ang mga recruiter habang inaalagaan ni Jihan si Seiya sa entablado. Ngayon na alam niyang ayos na siya, makakahinga siya ng maluwag, pero hindi ganoon ang sitwasyon para sa mga tao na patuloy na nanonood ng live broadcast. Pinapanood nila si Jihan na nahihirapan kay Seiya at sinisisi ang buong pangyayari kay Itoryuhei, na nagdulot sa kanya ng labis na stress sa pamamagitan ng isang malamig na liham. Ngayon na mayroon na siyang dahilan para umalis, agad na tinapos ni Jihan ang event, gamit ang kalusugan ng kanyang pamangkin bilang dahilan para umalis. Pagkatapos, tinulungan niya itong tumayo at kinumpirma nito na gusto niyang bumalik sa penthouse at magpahinga. Habang naglalakad sila palayo, sinubukan pa ring abutin siya ni Takeda, inaalok ang kanyang card at tinatanong kung maaari silang maipakilala ng maayos mamaya. Hindi man lang tiningnan ni Jihan ang card at ginamit ang puwersa para agawin ito mula sa kamay ng lalaki at pirapirsuhin ito sa harap niya. Iyan ang tugon ni Jihan sa anumang pag-uusap kay Takeda at hindi ito magbabago. Ang leader ng recruitment ng ika-4 na pinakamalaking guild sa mundo ay tinanggihan lang ng isang Koreanong bronze player. Walang paraan na hindi sobrang galit ni Takeda. Ganoon pa man siya kung hindi siya isang creep. Ang lalaki ay naglagay ng kakaibang ngiti at inayos ang kanyang kurbata nang mapagtanto niyang talagang may tunay na kapangyarihan si Jihan. Isang kapangyarihan na kayang hilahin ang isang business card mula sa kanyang mga kamay at pirapirsuhin ito sa isang iglap. Talagang sulit siyang i-recruit sa Korea dahil sa kapangyarihang iyon lamang. Gayunpaman, isa pa rin siyang bronze player, na nangangahulugang siya ay isang umuusbong na bituin na magiging mas mahusay pa sa hinaharap. Mas determinado si Takeda na makuha si Jihan sa kanyang panig kahit ano paman. Samantala, sa pasilyo patungo sa elevator, nagpalitan ng high five sina Seiya at ang kanyang tiyuhin para sa mahusay na pagganap sa pag-arte. Habang nag-uusap sila sa koridor ng lobby, biglang nakatanggap si Jihan ng donasyon mula sa isang tao. Batay sa mensahe sa ilalim ng donasyon, mukhang si Takeda ang sponsor, na naglaan ng oras para mag-donate kay Jihan kahit na pinatay na niya ang broadcast. Ang paraan ng pagsasalita niya ay sobrang creepy din kay Seiya, at iniisip pa ni Jihan na i-block ang lalaki kahit na nakatanggap siya ng malaking donasyon mula rito. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang boses na tumawag kay Jihan at Seiya. Sina Harayan at ang kanyang bodyguard na si Gaeyong. Ipinakilala niya ang sarili bilang ikatlong pinuno ng departamento ng Divergent Guild, at kahit mukhang propesyonal na masaya siyang makita siya, hindi mukhang masaya si Gaeyong sa likod niya. Humihingi siya ng tawad sa biglaang pagbisita sa kanya sa kabila ng mga pangyayari. Sinabi ni Jihan sa kanya na hindi siya dapat nakapasok maliban kung siya ay direktang kasangkot sa kanila, pero sa kabila nito, nakalusot pa rin siya sa seguridad. Napansin din ni Jihan na ang boses niya ay tila pamilyar, halos parang nakilala na niya ito dati. Ipinaliwanag ni Harayan na mayroon siyang malalim na koneksyon sa BattleNet Department ng South Korea, kaya ang kanyang mga koneksyon ang tumulong sa kanya na makapasok sa lugar na ito. Marami siyang tiwala sa sarili niya at ang kanyang asal ay halos walang hiya. Sigurado si Jihan na may nakilala na siyang ganitong ugali noon. Habang patuloy siyang nagsasalita, sa wakas ay naaalala niya kung saan niya talaga siya nakita. Siya ay isang matandang kaibigan mula sa kanyang nakaraang buhay na palaging may suot na maskara. Napansin ni Seon ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Jihan at inisip na ito ay dahil nahulog siya sa bagong dating. Si Jihan naman ay kailangang subukan ang isang teorya niya. Nangungulit siya ng isang bagay na narinig niya mula sa kanya noon sa kanyang nakaraang buhay para lang makasiguro. Ang mundo ay puno ng mga posibilidad. Mahirap itong balewalain. Ito ay isang sipi mula sa dakilang manunulat na si Dostoevsky, na kilala sa kanyang pagkagumon sa pagsusugal. Tinanong niya siya ng diretso kung gusto niya ang kasabihang ito. Humakbang si Gaeyong sa harap ni Harayan nang may proteksyon at tinanong kung sino talaga si Jihan. Ang pagkahilig ni Harayan sa pagsusugal ay isang lihim na kaunti lamang ang nakakaalam,
kaya hindi dapat malaman ito ng isang dayuhan. Iyon na ang huling kumpirmasyon na kailangan ni Jihan. Ito ay tiyak na nangangahulugang si Ha-ayan ang manager ng American First, si Zero. Si Zero sa kanyang nakaraang buhay ang tanging ibang Koreano sa guild maliban sa kanya, at siya ay kilala niya partikular dahil sa kanyang pagmamahal sa pag-inom at pagsusugal. Sa kabila noon, umangat siya sa pangalawang ranggo ng Guildmaster dahil sa kanyang kakayahan sa boses. Ang kakayahang ito ng boses ay orihinal na isang kasanayan na tanging nagbibigay lamang ng karanasan ng mga benepisyo, ngunit matapos ang tutorial, mabilis na kumalat ang saklaw ng paglago ng mga ranggo ng regalo at mga istatistika pati na rin ang iba pang aspeto ng laro. Ang kakayahang boses ay naging isang napakahalagang kakayahan, at ang taong pinakamalakas sa mga gumagamit ng boses ay si Zero. Sa kasalukuyan, bagaman, si Zero, na ngayon ay si Lee Ha-ayan na lamang, ay hindi maiwasang makaramdam ng sakit habang nahahayag ang kanyang pagka-adik sa pagsusugal sa mga estrangherong ito. Ang Divergent Guild ay somehow nakapag-recruit ng parehong Plum Blossom at Zero. Iyan ay talagang kahangahangang roster para sa kanila kahit na sa tutorial pa lang. Mabilis na tinakpan ni Jihan ang kanyang kaalaman tungkol sa kanyang pagsusugal sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na nakita niya siya sa isa sa kanyang mga live broadcast dati. Sinabi niya sa kanila na ang chat na ipinadala niya ay hindi malilimutan, at kaya kailangan niyang magtanong. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa kanilang pagkagulat. Nilunok ni Ha-ayan ang kanyang laway, umaasang makakawala sa nakakahiya nitong usapan ng mabilis hanggat maaari. Habang patuloy silang nag-uusap, hindi mapigilan ni Jihan na ngumiti sa kanyang mga kalokohan, at lalo lamang nitong pinapatunayan kay Siha na tiyak na gusto siya ni Jihan. Pagkatapos, ginamit ni Ha-ayan ang ngayon ay komportableng atmosfera upang mas kumpiyansang lapitan si Jihan. Sinabi niya sa kanya na may pakiramdam siya na madalas silang magkikita, tapos inilabas ang kanyang telepono at inaalok ito sa kanya. Malinaw ang kanyang layunin. Gusto niyang imbitahan siya sa Divergent Guild, at umaasa siyang magkikita silang dalawa muli ng pribado. Hindi mapigilan ni Siha ang mapakabunghalit sa bagong pangyayari. Mukhang magkakaroon siya ng bagong langgam mula sa wala. Pati si Ha-ayan ay naniniwala na nag-iwan siya ng pangmatagalang epekto kay Jihan sa kanyang ginawa, at siya'y sumulyap kay Gaeyong na kilalang tinanggihan ni Jihan noon. Ang akto na iyon ay magiging perpekto sana, kung hindi dahil sa katotohanang hindi pa rin maalala ni Jihan kung ano ang kanyang numero. Tumingon siya at tinanong si Siha kung maibibigay niya ang kanyang numero, pero maling akala ito ni Siha at inisip na naglalaro lang si Jihan. Hindi iyon ang kaso. Pero mali ang akala niya na may malaking plano si Jihan at nagpasya siyang tulungan ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na nahihilo at may sakit ulit. Matapos mapansin na mukhang gusto na niyang bumalik, humingi ng tawad si Jihan sa kanila, at humingi ng business card ni Ha-ayan sa halip para makontak niya ito mamaya. Pagkatapos, nagpatuloy ang tiyuhin at pamangkin sa kanilang paglalakad patungo sa penthouse, na mali ang akala ni Sihan na bigla na lang naging playboy ang kanyang tiyuhin. Si Gaeyong at Ha-ayan ay nagsimulang lumabas ng gusali, at halatang nanginginig ang bodyguard pagkatapos ng palitan. Sinabi ni Ha-ayan kay Gaeyong na tigilan na ang pagpigil at tumawa na lang, dahil malapit na siyang magalit ng husto. Habang bumababa sina Jihan at Siha sa elevator pabalik sa penthouse, itinuro ni Siha na hindi niya inaasahan na magsusuot ang kanyang tiyuhin ng mga damit ng kanyang ama. Hindi naman kasi kasalanan ni Jihan dahil hindi nakasya sa kanya ang sarili niyang mga damit. Bukod pa rito, hindi naman kasalanan ng mga damit. Ang lalaki ang problema, at basta maganda ito sa kanya, ayos lang. Tinanong siya tungkol sa ginawa niya kanina, na sinabi sa isang magandang babae na nakalimutan niya ang kanyang numero. Wala talagang ideya si Jihan kung ano ang sinasabi niya at mukhang talagang nalilito siya habang pinagsasabihan siya ni Siha dahil sa pagpapanggap na nakalimutan ang kanyang numero. Pero sinabi ni Jihan sa kanya na talagang hindi niya alam ang kanyang numero ng telepono at hindi siya nagpa-hard to get. Mamaya, oras na para magsimula ng isa pang misyon, at ito ay isa na namang tower defense na misyon. Tulad ng dati, ang layunin ay bantayan ang kristal at mabuhay sa kabila ng mob ng mga zombie. Hindi pa handa si Jihan sa misyon na ito dahil matagal siyang nagpalakas ng loob kay Siha matapos niyang mapagtanto na aksidenteng naputol niya ang pagkakataon ng kanyang tiyuhin na magkaroon ng relasyon. Mali ang akala niya na gusto ni Jihan si Lee Ha-ayan nang wala naman siyang romantikong nararamdaman para sa isang sugarol na katulad niya. Kahit ano pa man ang nararamdaman niya sa kanya, hindi niya akalain na muli siyang magiging Zero sa ganitong paraan. Noong nakaraang buhay niya, nagkaroon sila ng malapit na pagkakaibigan dahil pareho silang nagmula sa parehong bansa.
Sa kanilang mga araw ng pahinga, tumataya rin sila sa mga sports para magpalipas ng oras. Si Zero ay labis na nahuhumaling sa mga postahan at patuloy pa rin kahit ilang beses na siyang natalo. Noong mga panahong malapit sila sa isa't isa, narinig niyang ginamit niya ang kasabihang tila paborito niya. Mayroon din siyang peklat sa mukha na tinanggihan niyang alisin dahil tinawag niya itong isang presyo na dapat bayaran para sa pakikipagkasundo sa demonyo. Marami rin silang pagkakapareho kahit na sila ay mga refugee lamang, at ito ang naging dahilan upang magkaibigan sila. Ang pinakamalaking bagay na mayroon sila sa isa't isa ay ang guilt, pagkapuot sa sarili, at pagsisisi sa pagkukulang na protektahan ang mga taong mahal nila. Ibinaba ni Jihan ang kanyang ulo habang bumabalik ang masakit na mga alaala sa kanyang isipan, ngunit ang agos ng mga komento sa kanyang stream ay nagbalik sa kanya sa realidad. Napansin din nila ang malaking espada sa kanyang kamay, na tiyak na ito ang unang normal na sandata na dinala niya sa isang misyon mula nang magsimula siyang pumasok sa Battle.net. Ang sandatang ito ay ang C-rank or Pontiff's Horse-Slaying Sword, at sa kabila ng pagiging C-rank, nakuha ito ni Jihan sa hindi inaasahang murang halaga. Ngayon na hawak na niya ito, nakikita niya na ang dahilan kung bakit ito mura. Sobrang laki at bigat nito para sa karamihan ng mga tao, pero para sa kanya, madali lang itong gamitin. Ipinapaikot niya ang espada upang mas maging komportable siya rito, at halatang halata sa kanyang mga manunood ang paghanga sa kanyang malinaw na kakayahan sa labanan. Hiningi nila na ipakita niya ang kanyang status window para makita na nila kung ano ang kanyang klase at stat. Mukhang marami ang nanunood sa kanya, kaya nagsisimula na silang humiling ng mas marami pang bagay. Sa ngayon, mayroon na siyang 12,000 live viewers. Hindi sigurado si Jihan kung gusto niyang ipakita ang kanyang status window sa publiko ngayon, pero hindi niya sila maiiwasan dahil sila ay mga regular na manunood. Nagpasya siyang maging tuwiran tungkol dito dahil maraming tao ang nag-uusisa, at pinatay niya ang kanyang mikropono upang makausap sila ng direkta. Sinabi niya sa kanila na ibubunyag niya ang kanyang status window kung maabot ng kanilang channel ang 200,000 subscribers. Mataas na hamon yun dahil mayroon lamang siyang 10,000 ngayon, pero ipinapangako niya sa kanila na gagawin niya yun kapag umabot na siya sa 200,000. Pero pagkatapos, para gawing mas kawili-wili ang kasunduan, nagdagdag siya ng isa pang kondisyon dito, para hindi sila masyadong magreklamo. Sinabi niya sa kanila na kung hindi siya makakuha ng unang pwesto sa anumang laro mula ngayon, ibubunyag niya ang kanyang status window sa sandaling matalo siya. Ang kasunduan ay nagkaroon ng inaasahang epekto, at ngayon ay mukhang mas interesado ang lahat sa hamon kaysa dati. Lahat sila ay iniisip na matatapos na ang laro ni Jihan sa sandaling makaharap niya ang isang troll. Sa tamang pagkakataon, ang natitirang 3 manlalaro ay tinawag din. Pagkakita ni Jihan sa kanila, hindi siya makapaniwala sa kanyang malas. Sa lahat ng mga tao na makakasama niya, siya pa ang nakakuha ng 3 pinakamasamang tao na maaari niyang makasama, sabay-sabay pa. Ang una ay ang batang kumikislap na walang awa na winasak ni Jihan hindi matagal na ang nakalipas, at ang pangalawa ay ang mage na ginamit ni Jihan bilang laruan para sa stress relief sa kanyang unang misyon sa depensa. Ang tanging tao sa koponan ito na hindi pa pinatay ni Jihan, sa ngayon, ay ang propesyonal na manlalaro ng football na naging manlalaro, si Diego Masid, ang nangungunang manlalaro ng Argentina bago ang pag-urong ni Jihan. Ngayon, hindi gaanong kaakit-akit si Diego, at mukhang napakamahina siya habang may magulong balbas. Pero bukod pa riyan, may kakaibang nangyayari. Si Shiny ang mandirigma, at si Kim Do-hyuk ang mage habang si Jihan ang support. Ibig sabihin nun, si Diego ang archer. Sa huling buhay ni Jihan, si Diego ay isang mage, kaya may nangyaring kakaiba. Hindi rin masaya si Kim Do-hyuk sa laban na ito. Dahil kay Jihan na nagtanggal sa kanya noong nakaraang pagkakataon, nawala ang kanyang kasanayan at ang kanyang mga gantimpala mula sa nakaraang misyon. Pagkatapos, biglang may nagparehistro ng reward mission na may pangalang Sword King Family 878. Ang misyon ay sirain ang kristal at pigilan si Seon Jihan na makuha ang unang pwesto, at ang gantimpala, katulad ng sa Golden Light, ay isang napakalaking halaga ng pera. Nagsimula ang laro, at agad na umatake si Diego. Sinimulan niyang bugbugin ang mga zombie gamit ang kanyang soccer ball, talagang kahanga-hanga na napapabagsak niya ang bawat zombie mula sa tore gamit ang mga tumpak na tira. Pagkatapos, sinabi niya kay Jihan na bigyan siya ng mas maraming support buffs para makakuha siya ng mas maraming kapangyarihan. Wala pang sapat na stats si Jihan para gumamit ng support skills dati, kaya hindi niya ito sinubukan.
Pero ngayon na tumaas na ang kanyang banal na kapangyarihan, baka pwede na niyang subukan itong gamitin ngayon. Nagbibigay siya ng lakas na buff, at iyon din ay nagpapatunay na siya ay dapat na isang support dahil kaya niyang magbigay ng mga buff. Pero lalo lang nitong pinapalito ang kanyang mga tagapanood tungkol sa tunay na klase niya. Pagkatapos, bago siya magsimula ng laban, tinanong niya si Kim Do-hyuk kung handa na siyang maglaro ng maayos sa pagkakataong ito. Ang Golden Light, na patuloy na sinusubukang maging number 1 fanboy ni Jihan, ay interesado kung magkakilala sina Jihan at Kim Do-hyuk. Ngayon, wala nang pagpipilian ang mage, at malamang na kung magpapaarte siya ulit, itatapon na lang siya ni Jihan ulit. Wala nang ibang pagpipilian ang mage kundi maging mabait, at sa puntong iyon, tumalon si Jihan mula sa tore upang direktang labanan ang mga zombie. Ang unang impresyon ni Jego kay Jihan ay baliw ito, at tiyak na sumasang-ayon ang mage sa pagsusuring iyon. Hindi niya gusto si Jihan kahit kaunti, at lalo na ayaw niya ang katotohanang parang tinatrato siya ni Jihan na parang isang alalay. Sawa na ang maid. Kung si Jihan ay gagawa ng kahit anong gusto niya, dapat ay magagawa rin niya ang kahit anong gusto niya, di ba? Si Jihan ay nahulog ng diretso sa hukay ng mga undead na halimaw, na may fireball na naka-charge na sa kanyang kamay at naghihintay na sumabog. Sa kanyang bagong na-unlock na pool ng mana, pati na rin ang kanyang banal na kapangyarihan na tumaas matapos silang magsanib upang lumikha ng puwersa, ang isang maliit na grupo ng mga undead ay wala ng halaga para sa ating MC. Nagpakawala siya ng ulan ng banal na apoy sa mga zombie na naghihintay sa kanya, pagkatapos habang siya ay bumababa, lumingon siya gamit ang kanyang napakalaking espada at tumama ng diretso sa lupa, naglalabas ng shockwave na napakalaki na pumapatay sa lahat sa loob ng maliit na radius. Kahit si Jego ay halos hindi makapaniwala na ang isang bronze support ay maaaring maging kasing lakas nito, habang si Goldie ay namamangha sa lalaking minsang pinukpok siya ng husto. 2 beses. Ang buong serye ng mga gawaing ito ay live na pinapalabas, at may ilan sa mga manunood na nag-iisip na baka napatay na ni Jihan ang 100 zombies sa isang atake lamang. Susunod ang mga blood zombies na mas malalaki at mas matitibay kaysa sa mga karaniwang kalaban na hinarap ni Jihan. Sugod sila sa kanya, pero bigla silang tumama sa isang hindi nakikitang pader na tila hindi nila mapagdaanan. Iyon ay dahil sinusubukan ni Jihan ang tunay na halaga ng kakayahan sa kontrol ng espasyo puwersa. Sa tulong nito, nagagawa niyang lumikha ng isang ganap na teritoryo, na isang magarbong paraan ng pagsasabi na maaari niyang limitahan ang galaw ng sinumang malas na makapasok sa teritoryong iyon, at sa ilang pagkakataon, maaari pa niyang kontrolin ang kanilang mga galaw. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang tungkol sa kapangyarihang ito, ngunit pamilyar si Jihan dito. Sa kanyang nakaraang buhay, si Baron, na ang kontrol sa puwersa ay magulo, palaging ginagamit si Jihan bilang kasosyo sa pagsasanay. Paulit-ulit silang nag-eensayo, at dahil dito, madalas na nahaharap si Jihan sa lakas ni Baron at lubos niyang naunawaan ang mga kakayahan nito. Sa ngayon, si Jihan ay isang ganap na nilalang na kayang gumamit ng mana at banal na kapangyarihan ng sabay habang mayroon ding access sa puwersa at martial na kapangyarihan. Sa usaping raw hacks lamang, si Jihan ay higit na nakahihigit sa sinuman sa Bronze League. Sa loob ng wala pang 1 minuto matapos lumapag sa kawon ng mga zombie, napatay na ni Jihan ang mahigit 100 sa kanila. Noong huli siyang may misyon ng depensa, hindi niya natapos ang 1,000 kills na misyon, pero sa pagkakataong ito, sigurado siyang kaya niyang makuha ito. Kailangan lang niyang magmadali ng kaunti, at tiyak na matatapos niya ito. Sa bawat hampas ng kanyang sandata, dosenang zombie ang bumabagsak ng sabay-sabay ng madali, at para sa lahat ng nanunood, ang eksenang ito ay wala ng iba kundi katawa-tawa. Ngayon ay nauunawaan na ng kanyang mga manunood kung bakit siya sobrang kumpiyansa na sinabi niyang patuloy siyang magiging unang pwesto sa bawat laban mula ngayon. Ngayon ang problema ay kung paano siya maabot ang 200,000 subscribers para makita nila ang kanyang status window. Ang iba ay maaari lamang manood at maghintay, at si Jihan ay walang kahirap-hirap na nagdadala sa koponan, ngunit isang tao ang tahimik na kainahinala. Si Dook ay ngumiti ng nakakatakot, at napagtanto ng mga manunood na may mali talaga. Hiningi nila kay Golden Light na lumingon at tingnan ang mage, at agad na nakita ni Goldie kung ano ang nangyayari. Si Dook ay nakatayo sa tabi ng kristal na dapat nilang protektahan, hawak ang isang fireball sa kanyang kamay. Malinaw ang kanyang mga intensyon, at mukhang gagawa siya ng isang bagay na baliw, pero bago niya ito gawin, gusto muna niyang maglaan ng sandali upang kutsain si Jihan na patuloy na lumalaban sa mga zombie.
Ngayon na parang ligtas na siya, inilabas niya ang lahat ng galit at pagkabigo na naipon para kay Jihan, nagbato ng mga insulto sa lalaki, at sa huli ay ininsulto rin ang kanyang pamangkin, si Seiya. Pati ang mga zombie ay tumigil sa pakikipaglaban at nagsimulang manginig ng mapagtanto nilang napaka-vlog na ideya nito. Mananatiling tahimik si Jihan habang patuloy na nagbubulgar ng mga insulto at akusasyon si Dook tungkol kay Seiya, na umabot pa sa pag-iisip na may ginawa si Jihan na masama kay Seiya upang maging napakasunudan niya. Ang gantimpalang 55,000 jeep na nagudyok kay Dook na gumawa ng napakabodong bagay ay bunga ng hidwaan ng pamilya ng Sword King na may galit kay Ziyang Jihan. Kung ang mga puntos ay i-convert sa totoong pera, ito ay magiging katumbas ng halos 55 milyong won, at ang nakababaliw na numerong iyon ay sapat na upang bigyan si Kim Dook ng lakas ng loob na gawin ang ginagawa niya ngayon. Nakikita rin ni Jihan ang mga kilos ng mage, at sinasabi ng kanyang kutob na may dalawang dahilan lamang kung bakit ang isang napakaduwag ay biglang kikilos ng ganito. O may tao sa likod niya, o may nag-uudyok sa kanya na gawin ito. Siguro iniisip niya na dahil malayo si Jihan, madali niyang masisira ang kristal at makakatakas ng walang anumang kaparusahan. Talagang wala nang pakialam si Jihan sa anumang insulto laban sa kanya, ngunit ang pagbanggit kay Seiya ay isang hangganan na siguradong hindi niya papayagang malampasan ng sinuman muli. Ang araw na siya ay bumalik sa nakaraan at muling nakilala si Seiya, hindi niya maiwasang maalala ang nakakatakot na bangungot na naging kanyang realidad. Upang maitago ang peklat na dulot ng isang teroristang insidente ng pamilya ng Sword King, tinakpan niya ng mga bendahe ang kanyang mukha, at nang makita niya ito, malamig at walang buhay na ang kanyang katawan. Noong mga panahong iyon, wala siyang magawa para sa kanya, at tanging makapagluha na lamang habang yakap-yakap ang kanyang walang buhay na katawan. Ngayon na siya'y bumalik na may kapangyarihang baguhin ang hinaharap, nagpasya si Jihan na hindi na niya hahayaang mangyari iyon muli, at napaprotektahan niya si Seiya mula sa sinumang susubok na saktan siya. Mula sa naglalagablab na ki na nagmumula sa kanyang katawan, makikita ng mga manunood na galit si Jihan, at kahit sila ay makakapansin na ang pagbanggit sa kanyang pamilya ay talagang labis na. Gayunpaman, hindi nito binabago ang katotohanan na napakalayo pa rin niya mula sa kristal upang makagawa ng anumang bagay upang pigilan ito. At least yun ang akala nila. Ngayon, sisiguraduhin niyang maalala ng lahat kung ano ang mangyayari kapag pinakialaman mo si Seiya. Sa sandaling nakuha niya ang lakas, may isang bagay na napagtanto niya habang sinusubukang pag-isahin ang tatlong dantian. Nalaman niya na maaari niyang gamitin ang Nameless Divine Art. Ang kanyang martial power ay hindi pa umabot sa level 30, kaya't maaari lamang niyang takutin ito, pero sa ngayon, iyon lang ang kailangan niya. Sa sandaling pinagsama niya ang tatlong kapangyarihan, nakaramdam siya ng sensasyon na katulad ng nang ginamit niya ang Nameless Divine Arts. Ang kailangan lang niyang gawin ay maramdaman ang kuryente mula sa kanyang mga paa, pagkatapos ay ipasa ito sa natitirang bahagi ng kanyang katawan, nararamdaman niyang nagiging kidlat siya. Mula doon, kailangan lang niyang itulak ang sarili mula sa lupa, at makakagalaw siya ng napakabilis, gamit ang teknik na tinatawag na Flashing Sky Thunder Steps, na isang pamamaraan upang basagin ang langit. Napagtanto ng pamilya ng Sword King na gumagalaw si Jihan, at binalaan nila ang mage na magmadali at sirain ang kristal ng mabilis. Bago pa niya masira ang kristal, nagmadali ang ibang mga kasama niya para subukang pigilan siya. Itinulak ni Doyok si Goldie pabalik gamit ang isang fireball bago pa man siya makalapit. Pagkatapos, nag-charge ang mage ng mas malakas na fireball, pero naharang ito ng isang football bago pa man ito makalapit sa kristal. Tinanong ng mage kung ano ang iniisip ni Jego, pero palaging seryoso ang star soccer player sa anumang laro na nilalaro niya, at sa ngayon, pinipigilan niya ang mage na sirain ang laro. Higit pa rito, pinagsalitaan din ni Doyok ang isa sa kanilang mga miyembro ng koponan, at umabot pa sa puntong isinumpa ang kanyang pamilya. Iyan ay isang bagay na hindi maaaring balewalain. Humarap si Doyok para makipagtalo kay Jego, pero huli na para gawin pa ang ibang bagay. Dumating na si Jihan, at mukhang hindi siya masaya sa katotohanang tila marami pang sasabihin ang mage. Wala nang ibang magawa sa sitwasyong ito kundi makipag-usap, kaya nagpasya siyang subukang insultuhan pa si Jihan ng kaunti. Pero pagod na ang ating MC sa pakikinig sa kanyang boses at gumamit ng puwersa para patigilan siya. Orihinal, gusto ni Jihan na pasabugan ang ulo ng lalaki pagbalik niya, pero masyadong madali iyon. Sa halip, gusto niyang magbigay ng kaunting parusa muna bago siya palayain.
Bawat manlalaro ay may kanilang sakit na pinapadaan sa isang connector, at kahit napatayin ni Jihan ang mage, ang tanging parusa ay bababa siya ng isang antas. Kaya sa halip, magbibigay si Jihan ng napakalupit na pinsala na mag-iisip ng 2 beses ang mage bago muling manggahas na gawin ang ganitong bagay. Umiti si Doyok sa ginhawa dahil alam niyang wala nang magagawa si Jihan para makapanakit hanggat nakalog-in siya sa kanyang connector. Bukod pa rito, nawala na sa kanya ang lahat ng kanyang mga kasanayan, kaya wala nang matitira pang mawawala kay Doyok. Sa isip niya, ganoon nga hanggang ilagay ni Jihan ang kamay sa balikat ng lalaki at nagsimula siyang makaramdam ng hindi maipaliwanag na sakit. Sumisigaw ang lalaki sa sakit, at sinabi ni Jihan na kalmayan siya dahil nagsisimula pa lang ang lahat para sa kanilang dalawa.